Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadagdagan ng 33 ang mga dineport na Chinese national na nahuli sa mga ni-raid na pogo sa Pasay at Bamban, Tarlac. Kabilang sa mga blacklisted o hindi na makakabalik ng Pilipinas ang isang bagong silang na sanggol. Binalaan naman ng Justice Department ang mga nagbabalak na perahan ang mga pinapaalis na pogo worker. Nakatutok si Salima Refran. Nakagapos ng cable ties bilang posas ng i-deport ng Pilipinas ang 33 Chinese nationals na nahuli sa mga ni-raid na pogo sa Pasay at Bamban, Tarlac. Kabilang sa inilipad sa China ang isang bagong silang na sanggol. Dito na siya pinanganak matapos mahuli sa pogo ang kanyang mga magulang. Pero ide-deport siya dahil jus sanguinis o sunod sa magulang ang pagkakamamamayang sinusunod sa Pilipinas at hindi lugar ng kapanganakan. Kung ang mga magulang mo ay parehong Chinese ka. Technically kasi lahat ng mga yan will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Mahigit 1,600 na ang mga dayuhang pogo worker na pinadeport. Blacklisted o hindi na sila makakabalik pa ng Pilipinas. Malaking bagay ang deportation, lalo't 85 million pesos na ang nagagastos ng pamahalaan sa pangangalaga sa mga nahuhuli sa mga pogo raid. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis. Baka sabihin nila, hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Sa nakaabang tuluyang pagsasara ng mga pogo sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign pogo workers na kusa na lang lisanin ang Pilipinas. Yan ay para hindi na sila hulihin at ipa-deport pa. Pero nais ang Justice Secretary na i-review muna ang naunang utos ng Bureau of Immigration. We will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. Tsaka we don't want people to be panicking because they gave an order without consulting us. Nagbabala rin siya sa mga balak manamantala sa nakaambang exodus ng pogo workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga Chinese. Preparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Inirereklamo na sa Mariveles, Bataan ang masangsang na amoy ng langis mula sa ikalawang motor tanker na lumubog doon. Sa Bulacan naman, nang huli at kumain ng isda ang ilang tauhan ng BIFAR para patunayang ligtas ang mga huli roon. Mula sa ground zero ng problema sa Bataan, nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, lalo pang tatagal ngayon ang pagsisimula ng siphoning o yung paghigop ng milyong litrong industrial fuel na karga ng lumubog na tanker dito sa Limay, Bataan. Sa kalapit na bayan naman ng Mariveles ay oil spill na ang pinoproblema dahil pa rin sa isa pang oil tanker na lumubog din malapit sa Dalampasigan. Baka sa baybayin ng coastal barangay na ito sa Mariveles, Bataan ang marka ng oil spill. Hindi kalayuan mula rito ang pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley na may lamang 5,500 liters ng diesel bilang operational fuel. Dumadaing ang mga residente sa problemang dala ng lumubog na oil tanker. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito sa tindi ng amoy. Pag umano yung tubig lumalaki sa amin kasi umakit dito tubig, umano yung diesel. Napansin din ng mga residente ang pagdami ng mga patay na isda. Pero ang matinding epekto raw talaga ngayon ay tinamaan ang kanilang kabuhayan. Gawa ng oil spill po. Lahat po ng panghuli po namin, bumaba. Kaya halos kami hindi makalaot dahil wala nang pumili ng aming alakal. Naglatag ng karagdagang oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley habang naghahanda na ang barkong magsasagawa ng siphoning operations. Ang mga taga-barangay, pinadalhan ng mga improvised oil spill boom na gawa sa bulot ng nyug na inilagay nila sa bukana ng ilog. Para lang malesen yung mga oil spill na manggagaling doon para ma-prevent yung pagkuha niya dito sa tabi. Sa bayan pa rin ng Mariveles, mano-mano ang oil recovery operations ng Coast Guard sa sumadsad na MV Mirola 1. Dadalhin sa waste disposal facility ang makukolektang langis. Pero ayon sa PCG, ang pinakaseryosong banta ngayon
ay ang 1.4 billion liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na lumubog sa bayan ng Limay. Ang problema, posibleng 2 linggo pa bago masimulan ang paghigop ng langis. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa ng metal capping na tatagal ng 1 linggo. Ganon din katagal ang pagkabit. Pagkatapos, doon pa lang pwedeng simulan ang siphoning operations. The more time that we give to our salvor, we are certain about the things that we are doing. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yon. Number 1 item, why? Because we have contained yung pong oil slick na dumadaloy. This is 1 liter per hour. And at the same time po, kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because as day goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Sa Bulacan, nagsagawa ang BFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na umabot ang oil spill doon. Nanghuli sila ng isda at saka sinuri. At nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BFAR. Sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area noong 1 araw kumpara sa satellite image noong linggo. Sa ngayon ay nasa 1 liter per hour pa rin ang tumatagas na langis mula sa MTKR Terra Nova. Pero kapag natapos na daw yung pagpapalit ng metal capping sa canvas na ipinantapal dun sa mga valve ng barko ay mawawala na raw yung tagas at magiging mas ligtas at disgrasya ang gagawing oil recovery operation. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Pinilahan ang unang araw ng Rice for All program para sa bigas na mas mura sa palengke kahit hindi 4-piece beneficiary. Kung magkano at ano ang kalidad, alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. May benta ang tig 45 pesos kada kilo na bigas sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Maynila. Sabi ng mga mamimili, di hamak na mas mura ito kumpara sa palengke. Pwede rin itong mabili ng kahit na sino. Hindi tulad sa 29 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa Store na pili lang ang maaaring makabili. Pero hanggang 25 kilo lang ang pwede kada individual. It's a lot cheaper. Sa labas kasi 60 pesos. Sa labas nga nasa 45 to 55 pesos sa ngayon sa monitoring natin sa DA. Na nababawasan yung layers ng middlemen, ng traders, kaya yung porsyento na yon o yung gap na yon nawawala, definitely mas lower ang price dito sa Kadiwa. Kahit mura, tiniyak ng DA na maganda ang kalidad nito. Ito yung maganda na quality na commercial well-milled rice. Pero mas pinilahan pa rin ang ibinebentang 29 pesos kada kilo na bigas. Nakakatipid kahit paano. Malaking bagay po kasi hindi po naman talaga afford yung mga nasa palengking 55, 54 pinakamura. Ang 29 pesos kilo na bigas pwedeng bilhin ng vulnerable sector, gaya ng senior citizens at PWD, at limitado sa hanggang 5 kilo lang. Pagsisiguro ng Bureau of Plant Industry, magandang klase at ligtas ang bigas na ibinebenta sa mga Kadiwa Store. Mukhang malinis, wala namang dumi na kasama. And then as an additional na guarantee sa ating mga mamimili, ito ay ating tinetesting food safety sa microbiological contaminants, pesticide residues. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga pabor sa jeepney modernization naman ang magkakasa ng tigil pasada. Kasunod ng Senate resolution na nagre-rekomendang isuspindi ang programa. Nakatutok si Joseph Moro. Nagkakasa ng kilos protesta sa Lunes sa mga grupong sumali sa PUV Modernization Program. Dismayado raw kasi sila sa resolusyon ng 22 senador na nanawagan sa pagsuspindi ng programa.
Ayon sa grupong Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon, 83% na sila ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa na nakapag-modernize. Galit na galit yung sektor dahil sa ginawa nito ng Senado. Kami sumunod na, nakapag-modernize na. Bakit ang Senado ay bigla na lang ganyan ang gagawin para sa sektor? Parang hindi nila iniisip yung sakripisyo nitong mga maliliit. Nauna nang nagbantaan ng tigil pasada ang alyansa ng 7 malalaking transport group na Magnificent 7 kung sususpindihin ang PUV Modernization Program. Ayon sa grupong Manibela, kung magkakaroon ng tigil pasada, ang mga grupong pabor sa PUV Modernization Program ay tatapatan nila ito ng libreng sakay para sa publiko. Hiling nila magpasa ng kaparehong resolusyon ng House of Representatives. Kung gustong magpatuloy nitong mga nakapagsimula na hindi naman sila pipigilin at hindi naman sila aawatin, tuloy-tuloy pa rin naman ang pamamasada. Kabilang sa inireklamo nila ang pag-aagawa ng pasahero ngayon dahil sa route rationalization at pag-a-assign ng mga ruta. Tulad daw dito sa Nagtahan kung saan dinadaanan na sila ng mga modern jeep o minibus. Imbis na sa amin pupunta yung pasahero, sinasalok nila dyan sa kabila. Pero ayon sa grupong Biyahe On Us Solutions Incorporated, binigyan sila ng ruta ng pamahalaan dito sa Paco Nagtahan sa Maynila. Ibinigay nila ang isang video na nagpapakita na hinaharas sila umano ng mga tradisyonal na jeep doon. Unfair sa amin at unfair sa inyo. Eh dapat nanareklamo na rin sila. Choice po namin kung saan kami sasakay. Dinidinig na sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang insidente. Ayon naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi ititigil o sususpindihin ang programa. Patuloy raw itong sinusuportahan ng Pangulo na binigyan na niya ng go signal dati pa. Tiniyak din ni LTFRB Chairman Atty. Chofo Laguaris III sa mga sumali na sa modernization na tuloy-tuloy ang programa hanggat walang utos galing sa Pangulo o sa DOTR na itigil ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kasunod ng anunsyong pagbibitiw, nilinaw ni outgoing DTI Secretary Alfredo Pascual na hindi madalian ang kanyang desisyon. Huling araw na niya sa ahensya ngayon pero wala pang anunsyo ang Malacanang kung sino ang papalit sa pwesto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa huling araw ni Secretary Alfredo Fred Pascual bilang kalihim na Department of Trade and Industry o DTI, magkakasnod na official functions ang kanyang dinaluhan. Kabilang ang ceremonial signing ng mga kasunduan para sa e-commerce track at timbangan ng bayan project. Kahapon, inanunsyo ni Pascual ang kanyang pagbibitiw sa pwesto at babalik sa private sector. Sabi kanina ni Pascual, hindi madalian ang kanyang desisyon. I was very thankful to the President that he gave me the opportunity to at least spend over 2 years to do public service. And I'm very happy about the collective accomplishments that we were able to achieve. Finally decided that it's time for me to go back to where I was, to the private sector, and be able to spend more time with my family. My family is growing. You know, I have 10 grandchildren who are always looking for me. Sa mahigit 2 taong paninilbihan ni Secretary Pascual bilang kalihim ng DTI, marami na rin daw siyang nagawa para sa bansa. Kabilang na dito mga nakaplano ng bilyong-bilyong dolyar na mga investments. Anong mga expansion projects na kinumit sa amin ni Presidente nung presidential visits kami in some countries, yun halos lahat na implement na eh. Malaki yung pipeline of projects na iiwan natin, na itutuloy ng DTI. Tapos sa consumer protection, marami tayong initiatives. I'm very proud of yung nakuha kong support when I presented the budget of DTI for the creation of a national enforcement task force. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, mahigit 118 million na uncertified products ang nakumpiska. Matagumpay ring napatigil ng kalihim ang pagbebenta ng mga vape products online para protektahan ng mga kabataan. Wala pang anunsyong Malacanang kung sino ang papalit kay Pascual bilang Trade Secretary. Kumpiyansa raw siya na sino mang papalit sa kanya ay maipagpapatuloy ang mga nasimulang plano at proyekto.
Kabilang ang negosasyon sa mga free trade agreement, pagtatatag ng Shared Service Facilities Project para palakasin ang kakayanan lalo ng micro, small and medium enterprises at malikhaing Pinoy para palakasin ang creative industries sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Reklamong misrepresentation laban kay Banban Mayor Alice Go ang inirekomendang ihain ng Legal Department ng COMELEC. Yan ay matapos mag-match din sa fingerprints sa isang dokumento ni Go Huaping ang mga nasa election documents ng alkalde. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang sa fingerprint ng NBI clearance ni Mayor Alice Guo, inihambing ng COMELEC ang fingerprint mula sa alien registration card na in-issue ng Bureau of Immigration kay Guo Huaping. Kundi pati sa mga fingerprint ng alkalde sa kanyang voters registration, certificate of candidacy at nang bumoto siya noong 2022 at 2023. Tulad ng resulta ng pagsusuri ng NBI, iisang tao lang si Guo Huaping at Alice Leal Guo. Minarapat nila na sumadya mismo sa Bamban Tarlac ng isang araw upang yung mismong EDCVL, Election Day Computerized Voters List, ay matingnan mismo nila at ma-examine yung mga fingerprints na naandun na nagngangalang Alice Guo. Dumaki pa ako sa car. Dahil nagsinungaling umano ang alkalde, inirekomenda ng COMELEC Legal Department sa COMELEC on Bank ang paghain ng kasong misrepresentation, isang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May parusa itong 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong, perpetual disqualification from office at walang pardon maliban na lang kung payagan ng COMELEC. Maaaring lumabas ang desisyon ng COMELEC on Bank sa susunod na linggo. Kung aprubahan, ifa-file ang reklamo sa Tarlac Regional Trial Court. Maaari rin daw humarap si Mayor Guo sa kasong perjury. Lesson din po ito sa lahat na hindi porket wala magpa-file sa inyo ng disqualification o cancellation ng candidacy, hindi tayo pwede magsinungaling sa ating certificate of candidacy sapagkat yan po ay pwede kayong habulin ng kasong kriminal. Premature o masyadong maaga ang mga aksyong ito, sabi ni Stephen David, abogado ni Mayor Guo. Paniwala niya, bago kasuhan ng kanyang kliyente, dapat sabihin muna ng korte na peke ang birth certificate at Philippine passport ni Mayor Guo. Para masabihin mo nagkaroon siya ng misrepresentation, kailangan may conclusion muna ang korte. Kung sakali, makatanggap kami ng mga formal notice to answer or reply, magpapile ako ng motion to dismiss. Para sa akin, may mga prejudicial issues na kailangan mo nang ma-resolve. Ito rin ang reaksyon ng abogado sa paghain ng quo warranto petition ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Sabi ng abogado ni Guo, nandito lang sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Ayaw lang umano sa pagdinig ng Senado dahil may mga hinaharap ng kaso. Maaaring magamit laban sa kanya mga sabihin niya sa Senate hearing. Tinutuntun pa rin siya ng PNP. Well, the challenge definitely is may mga resources itong mga taong hinahanap po natin. At ang tao kapag gusto po talagang magtago ay gagawa ng mga paraan at gagamit ng kanilang mga resources para to elude arrest. At that is expected from mga nagwahanap na tao. But on the part of the PNP, we're taking this as a challenge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tinapyasan ang travel budget ng Office of the President sa 2025, kaya mahigit 1 bilyong piso na lang ang request ng Budget Department. Ang mga kawani ng gobyerno naman makukuha na ang kanilang dagdag sahod na dapat ay nitong Enero pa nagsimula. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos i-anunsyo sa nakaraang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ngayon ng Department of Budget and Management o DBM na epektibo na ang first tranche o unang bagsak ng taas sahod ng mga kawani ng gobyerno simula Enero ngayong taon. Yung increase po ng entry level, I think it needs a legislation po. However, yung increase po ng salary, yun po ang nakasama na po dito sa 2025 NEP. Naglagay po tayo ng 70 billion pesos for the increase of salaries ng government employees po. Of course, kasama po sila, ang ating mga teachers. 4 na tranche ang dagdag sahod, ibibigay taon-taon hanggang 2027. May dagdag biyaya pa raw sa mga kawani ng gobyerno simula sa susunod na taon. Inaayos na raw ang executive order para rito. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha
ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Bagay na ikinutuwa ng aming mga nakapanayam dahil malaking tulong daw para sa kanila. Malaking bagay na sila, katulad sa katulad kami mga pinag-aaral na medyo kapos kami sa kabuhayan. Medyo malaking bagay na yun. Imbis na poproblemahin namin, yung part na inilalaan namin sa sweldo namin para sa gamot, pwede na namin ilaan sa mga ibang bagay. Mas maliit naman ang inilaang travel budget ng Office of the President para sa 2025 base sa isinumiting National Expenditure Program ng DBM. Nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Ang kabuang pondo para sa biyahe ng Pangulo sa 2025, nasa mahigit 1 billion pesos. Kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Mahigit 6 trillion pesos ang kabuang panukalang 2025 budget at para mapondohan ito, kailangan umutang ng gobyerno ng 1.537 trillion pesos. 15.48 trillion na ang utang ng bansa as of June 2024. At tataas pa raw yan hanggang 17 trillion sa 2025 bago magsimulang bumaba. Pero ayon sa DBM, huwag mag-alala. Basta patuloy ang paglaki ng ekonomiya ng bansa. Look at nominally, it looks big, no? Pero based on international standards, tinitingnan po natin na metric sa debt is yung debt to GDP ratio. And it has been going down, and with our fiscal consolidation, we will ensure that it will go down. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 o 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Sa karaniwang track ng bagyo kapag Agosto, may tsansang tumbukin o maglandfall ang bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero may mga pagkakataong ding hindi ito tumatama sa lupa at nagre-recurve o lumilihis palayo sa ating bansa. Maglandfall man o hindi, posible pa rin palakasin ito ang habagat. Sa ngayon, walang nagbabadyang bagong low pressure area o bagyo malapit sa PAR. Pero dahil pa rin sa habagat at localized thunderstorms, uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang ay may kalat-kalat na ulan na sa ilang probinsya. Sa hapon, may tsansa ng ulan sa halos buong Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Heavy to intense rains ang inaasahan sa maraming lugar kaya doble ingat sa posibleng pagbaha o landslide. Posible rin ang malalakas na ulan sa Panay at Negros Island, Samar Provinces at Central Visayas. Gayun din sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao at Caraga. Nananatili rin ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila at asahan ng malalakas na ulan kapag may localized thunderstorms. Kasisimula pa lang ng taping ng Hello Love Again, pero damang-dama na ang excitement ng fans. May mga bumiyahe at nagantay kasi ng ilang oras para makita sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa location shoot nila sa Canada. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hello Canada! Already reprising his role as Isan sa Asia's multimedia star Alden Richards para sa Hello Love Again with Catherine Bernardo. Hinihintay pa rin natin na lumabas, guys. Ang fans at Pinoy sa Canada nagpakita na agad ng full support sa cast din. Marami sa kanila ang matyagang naghintay sa labas ng bahay kung saan kinukunan ang ilang eksena. Effort kung effort pa nga ang ilan na bumiyahe pa mula sa malalayong lugar. Punong-puno. Para lang masunyo pa si Alden tsaka si Catherine. In between shoots, masayang binati ni na Alden at Cass ang kanilang supportive fans. Hi, Kat! Kat! Alden! Basta! At game rin silang nakipagkwentuhan at nakipag-selfie. Definitely, one for the books. Kahit palubog na ang araw. Eto guys, nandito na si Alden, sumakay na. Hinintay pa rin ng fans si Alden hanggang sa makaalis ito mula sa filming location.
Nauna nang ibinahagi ni Alden na 3 weeks silang magsushoot sa Calgary at plano rin nilang mamasyal at mag-food trip ng cast during their free time. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Appalling o kakilakilabot ayon kay Second Gentleman Attorney Man Scarpio ang pagsasampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng reklamong drug smuggling at graft laban sa kanya. Ang sabi ni Carpio, ang asawa ni Vice Presidente Sara Duterte, binubuhay ni Trillanes ang akusasyon laban sa kanila ni Congressman Paulo Duterte gayong nakita umano ng pagdinig sa Senado na walang rason para irekomenda ang kanilang indictment. Ang Senate inquiry nilahukan pa niya mismo noon ni Trillanes. Dapat daw kinokondena ang ginagawa ng dating senador dahil may mga inosenteng taong nasasaktan. Tinagsa ng libu-libong naghahanap ng trabaho ang job fair ng DMW at Japan Embassy ngayong unang araw ng Agosto. Nakatutok si Mark Salazar. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nakapila na ang marami sa labas ng mall na ito sa Quezon City. Lahat gustong mauna sa tsansang makapag-apply sa 25,000 job openings sa Japan. Actually, iniwasan ko po yung traffic kasi medyo mahirap yung traffic dito. So dati nabot ako 5 hours. In-expect ko po na marami pong tao pong dadagsa dito. Kaya po mas inagahan ko po yung pagpunta dito sa Quezon City. I was very thrilled and excited to see these Filipino people who are looking forward to having a job in Japan. People-to-people communications, people-to-people exchanges are fundamental or basic of our friendship. Kabilang sa nakipagsapalaran si Nomida na nag-lounge singer na sa Japan pero umuwi ng magkaanak. Hirap na hirap daw siya rito humanap ng trabaho hanggang abutin sa edad niyang 57. Pagka overage ka na, parang hindi na nila tinatanggap dito. Sa Japan baka sakali. Ang mga senior citizen doon, nagtatrabaho hanggat kaya. Proficient in Nihongo naman si Kathleen at in-demand ang gaya niyang translator kahit dito sa Pilipinas. Kaya lang minemenos daw dito ang skill niya dahil lang stroke victim siya. Sa reality dito sa Pilipinas, kasi kapag nalamang handicap ka, parang i-underestimate ka nila, di-discriminate ka nila. Bukod dyan, marami pang ibang bentahe para sa mga Pilipino roon. Una, yung sweldo medyo mas mataas. Yung pagkain, wala sila masyadong adjustment. Pareho ng atin, may kanin. Diba? Rice is life. May pathway ang Japan to permanent residency through their immigration laws. Pero under dun sa ating pinag-usapan sa Japan, they will be considered as foreign workers. Pero sa gitna ng job fair, may natunugang kalaban ang DMW. Meron po mga illegal recruiter dyan. Huwag kayo magpapahuli sa amin ha. Nandito NBI ha. Huwag nyo kami subukan. Ito lang announcement ko sa lahat. Ang Japan, no placement fee market at libre ang Japanese language training ha. Walang maniningil ha. Wala namang nahuling illegal recruiter doon. Sa pila na rin ng ngolekta ng application form ang mga employment agencies para lang makabawas na sa pila. Actually, pwede naman palang mag-submit ng application online, lalo na para sa mga taga-malalayong lugar. It's onlineservices.bmw.gov.ph and just follow the instructions and submit your CVs and your certificates and kami na po bahala to contact you. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan ngayon ng GMA Network ang reklamo ng Sparkle artist na si Sandro Mulak, anak ng aktor na si Nino Mulak. Nakatutok si Nelson Canlas. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang dalawang independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi pa tapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon. Tiniyak ng network sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin nito ang pinakamataas na antas ng pagiging patas at walang kinikilingan sa isasagawa nitong investigasyon.
Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Nino Mulak na tinatapos lang nila ang paghahain ng kasong kriminal. Saka raw siya magbibigay ng pahayag. Sa isang pahayag naman, sinabi ng abogado ni Nones at Cruz na ikinalulungkot ng dalawa ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media. Kahit daw hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint, inuudyok nila ang publiko na respetuhin ang investigasyon. Ang mga wala anilang personal na kaalaman tungkol sa insidente, iwasan daw sanang mag-post ng mga aligasyong walang basehan at paninirang puri at nagsasailalim sa mga sangkot sa publicity trial. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. Kinestyon ng ilang senador kung ang reclamation sa Manila Bay ang dahilan ng pagbaha malapit sa Senado nang manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. May nalaman din ang Senado sa mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaki ng gobyerno. Nakatutok si Mau Gonzalez. Hindi sinanto ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina maging kalsada sa tapat ng Senado sa Pasay City. Unang pagkakataon lang nangyari yan. Kaya tanong ng mga senador sa pagdinig kanina, totoo ba? Binarahan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya? walang sagot ang mga ahensya kung bumaha nga ba dahil sa reclamation. Ongoing pa kasi ang pag-aaral dito, lalo na pag may extreme events gaya ng bagyo na tumatama sa Manila Bay. Pero ayon sa DENR, may epekto talaga ang reclamation sa daloy ng tubig sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. I foresee flooding caused by reclamation projects. So isama na rin po natin sa master plan yung mga nire-reclaim ngayon dito sa Manila Bay. Unang inireport ni Senate President Cheese Escudero na kabilang sa nagpabaha ang kawalan ng gasolina ng pumping station malapit sa Senado. Pero pag-amin ng DPWH, may sira rin ang pumping station. Lumabas din sa pagdinig na mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaking natapos na ng gobyerno, tagpi-tagping maliliit na proyekto pala. Ito yung immediate projects, engineering interventions all over the country na hindi ho kasama dun sa master plan. Ito yung standalone projects to provide immediate relief to low-lying areas. At ngayong 2024, walang pondo para sa malalaking flood control projects. Sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023. 2 taon na ring walang pondo ang DPWH para sa dagdag na equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Sinita rin ng mga senador na wala pa ring iisang National Master Plan para tugunan ng baha na ayon sa DPWH ay ina-update na. Pero yung ibang master plan dyan, panahon pa ng ama ko, pero wala naman tayong napala kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Kaya itatanong ko, saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto.
So, kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Pagtitiyak ng DPWH, ang 20-year flood control master plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013 ay itinutuloy kahit nakatatlong administrasyon na. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinangalanan ni Representative Rodante Marcoleta si COMELEC Chairman George Garcia na may-ari umano ng 2 offshore bank accounts sa Cayman Islands. Dapat pa siyang manatili sa pwesto. Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Ayon sa mambabatas, nagsagawa ng verification ng kanilang panig kabilang ang pagde-deposit sa New York ng tig $100 sa 2 accounts. Nakita umunong nakapangalan sila sa isang George Erwin Mojica Garcia. Ilang offshore accounts din anya ang isinara kasunod ng pagsisiwalat niya sa inilipat umunong pera sa isang COMELEC official sabay sa paggulong ng bidding hanggang sa ma-award ng kontrata sa Miro Systems na gagamitin sa eleksyon. Itinanggi ni Garcia na meron siyang bank account sa Cayman Islands na hindi pa umano niya narating kailanman. Kinwestiyon din ni Garcia ang ginawa umunong verification ng mambabatas. Either bagong account siya o account siya ng ibang tao po na pagkatapos nilagay yung account number tama, pagkatapos yung pangalan ng mismong account number na yan, pangalan ko ang nilagay, tatanggapin po ang deposit basta parehas ng account number kahit na magkaiba yung mismong pangalan ng account holder. Napakahirap naman nung magre-resign ka dahil sa chismis, dahil sa fake news at saka misinformation at saka disinformation. Nakipagsabayan sa galing sa pag-arte ang child actors na bumida sa Pulang Araw. Isa riyan si Cassie Lavarias na bumida bilang ang Batang Adelina. Kilalanin natin siya sa chika ni Aubrey Carampel. Sa pagsisimula ng kwento ng Pulang Araw bago ang malagim na digmaan, natunghayan ang masalimuot na kabataan ni na Adelina, Eduardo, Teresita, some peanuts and cracker jacks, at Hiroshi. Si Hiroshi. Ang acting nila, stand out. Kinaaliwan at hinangaan si young Adelina na ginagampanan ng 11-year-old child actress na si Cassie Lavarias. Mula sa mata-mata acting, Tiyak sa impyerno po kayo mapupunta! hanggang sa tagos-pusong pag-arte. Manang-mana ka sa iyo! Na-overwhelmed po ko sa lahat po ng mga comments po na binibigay po nila sa akin, papuri po. And just want to say thank you po sa pagsusupport po. Ayon sa netizens, perfect si Cassie sa role lalo't may pagkakahawig sila ng older version Adelina na si Barbie Forteza. Napakaganda po ni Ate Barbie, napakahusay niya po umarte, marami po siyang talent. And masaya lang po ako na ako po yung gumanap na yung Barbie Forteza po sa Pulang Araw. 6 years old nang magsimulang umarte sa telebisyon si Cassie. Siya rin ang gumanap na young Monique na karakter ni Barbie sa Maging Sino Ka Man. Matagal na raw niyang pangarap maging artista. Ang isa raw sa mga idolo niya, si older Eduardo, Asia's multimedia star Alden Richards. Na-starstruck po ako, di po ako makapagsalita po ng maayos. Sabi ko, pwede po papapicture. Yun na po nasabi ko and nag-thank you po ako kasi pumayag po siya magpa-picture po sa akin. And just na-starstruck lang po ako kasi pogi po ni Kuya Alden. Dahil sa ipinapakitang husay ni Cassie sa kanyang pagganap sa Pulang Araw, marami na raw ang nakakakilala sa kanya na nagre-request na magpa-picture. Sinasabi po nila, hoy, si Pulang Araw. Yun po yung tawag po nila sa akin ngayon, Pulang Araw po. Masaya, grateful, overwhelmed, excited, marami po. Like, di ko po maintindihan po kung ano po yung emotion po na anuhin ko. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.